Start na po tayo sa Bible study. Nakapanalangin na po tayo. Nagkamali lang ako ng pindot yung finish. Alright. Ito po title ng ating sermon of Bible study sa gabi ito. Ito po, The Savior and Our Salvation. Yan. The Savior and Our Salvation. Pag-aralan po natin yung salitang Savior, pag-aralan natin yung salitang salvation, no? Dapat master na master po natin ito. No? The Savior and Our Salvation. Kailangan po master na master. Alam natin ano yung salitang Savior. No? At ano yung salitang salvation. Kung titingnan natin sa Greek kung ano yung Savior, no? Actually, Savior at saka salvation, iisa ang meaning sa Greek. Kaya lang magkaiba ng Greek word, ano? Yung isa maikli, yung isa medyo pinhaba. So, ang Savior po sa Greek ay soter, ano? Soter, no? So, ang ating po soter ay walang iba kundi si Jesus, Panginoong Jesus. He is the only Savior of the world, ano? Then yung salitang salvation sa Greek ay soteria. Okay, soteria. Ang soteria po sa Greek means deliverance, no? Yan, tatandaan po natin yan. Deliverance from all danger. Una-una, unahin natin yung pinaka-importante. Salvation or soteria means salvation of our spirit and soul sa hell. Yan ang unang ginawa ng Panginoon sa atin. Tayo ay iligtas mula sa impyerno. Kasi lahat ng tao kung mamamatay, at present kung mamamatay, at hindi niya nakilala at hindi niya naging Panginoon tagapagligtas si Jesus, 101% swak siya sa impyerno. Yan po ang kalagayan natin noon, to tell you the truth, ano? Walang maliligtas. Walang maliligtas kahit pa sino. We really need a Savior. And that is the Lord Jesus Christ. Walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang ating Diyos. At ang kaligtasan gawa ng Diyos. Naligtas tayo hindi sa sariling gawa natin, hindi sa sariling pagpapakabait natin, hindi sa sariling effort natin, hindi sa sariling plano natin na maligtas, kundi sa pamagitan lahat ng ating Panginoon. Everything was planned by God. Everything was provided by God. Yung ating kaligtasan, siya ang nagplano, siya ang nag-provide, siya ang nagsimula, siya ang tumapos. Ang Diyos ang unang humakbang pababa dito sa lupa from heaven to planet Earth to save us. Why? Kasi sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So, mahal na mahal ng Diyos lahat ng tao sa mundo, no? Yan nga, yan ang kumokontradict sa teaching na naman ng Calvinism, ano? Sa Calvinism kasi, ang Diyos ay hindi umiibig sa lahat ng tao. Ang minahal lang ng Diyos ng Calvinism are those who are elect or chosen by God to be saved, no? Na mula pa sa walang pasimula, hindi pa naipapanganak ang tao, wala pang creation ng tao, wala pang mga tao sa mundo, ay namili na ang Diyos ng kanyang gustong iligtas. At yung mga napili na yon, sila yung mapalad. Kung tawagin ay elect or chosen. So ang tanong, yung bang word na chosen at elect, nasa Bible po yan, Ephesians 1:4. Pero yung teaching na yon, na ang Diyos namili, absolutely wala po yan sa Bible. No, wala yan sa Bible. Because the God of the Bible always invite all people of the world. Hindi siya namili ng only few people selected by God para iligtas. Kumukontra din po yan sa salita ng Diyos. Sabi sa Bible, God has no
favoritism, no? Is respecter of non people, no? Hindi siya nagtatangi, hindi siya namimili, wala siyang favoritism, although may mga tao na merong great favor sa Diyos dahil sila ay sumusunod sa Diyos. But God has no favoritism. At hindi siya namimili ng gusto nang ililigtas. Wala pong ganyan sa Bible. That is absolutely 101% unbiblical. And it is a heretic doctrine. Sorry mga kaibigan, Calvinist and Reforma. Honest talk lang tayo. Real talk lang po. No? Better na review our Bible. Huwag kayo basta maniniwala sa mga nagtuturo. Hindi lahat na nagtuturo ng salita ng Diyos ay tama itinuturo. At kahit na ako na nagtuturo ngayon, pag wala po sa Bible sinasabi ko, ako na mismo nagsasabi, huwag niyo akong paniniwalaan, huwag niyong tatanggapin yung itinuturo ko kung hindi supported by scriptures. Okay? Savior, sa Greek ay soter, and salvation sa Greek word ay soteria. Now, ano itong soteria? Number one, salvation from hell. No? Number two, deliverance. No? Kalayaan, pagpapalaya ng Diyos. Deliverance from all problems in life. Deliverance from all troubles, from all tests and trials. Ano? Deliverance from all problems. Ikaw ba may problema? God is ready to deliver you. Deliverance or healing from all kinds of sickness and disease. Ikaw ba may sakit? Ano? Ako may nagkasakit, but God healed me. God delivered me from the spirit of death. No? God delivered me from sickness and disease. Because God is my healer. Jesus is my healer. Okay. Hello, Ruby Reyes Fernandez. God bless you more, kapatid. So, salvation from hell, deliverance from all problems, deliverance from all tests and trials, deliverance from dangers, deliverance from all calamities, deliverance from curses, deliverance from sin, and from all the effects of sin. No? Deliverance, salvation, pagpapalaya, kalayaan, kaligtasan. Yan po yung soteria. No? So, Jesus is not only the soter or Savior of our souls from hell, nakatalaga na tayo sa hell, but God saved us through Jesus Christ. Pero hindi lang tayo doon iniligtas. Ililigtas din tayo sa mga sakit at karamdaman. Meaning, He will be our healer. Ililigtas din tayo from all danger, from all troubles in this life, from all problems of life. God is ready to save us, to deliver us. Yan ang meaning ng soteria, mga minamahal. No, nasa ano po yan? Nasa Greek dictionary. No? Kinukot ko lang sa inyo yung mga nabasa kong definition. Pero primary, number one na salvation natin is salvation in hell. No? Okay. So, sa lahat ng sumpa na nasa mundo, God delivered us from all the curses of this planet. And even from all the curses of the law, Jesus delivered us. Ngayon sabi sa Galatians chapter 3, verse 13, Jesus was crucified on the cross, being a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangs on the tree or on the cross, so that the blessings of Abraham might come to us, the Gentiles. Si Jesus walang kasalanan, pero ibinilang siya na kasalanan, ibinilang siya na kagaya ng isang makasalanan, na isang kriminal, kahit hindi siya kriminal, at siya ipinako sa krus, at bilang kaparusahan sa kanya, dahil yun ang kaparusahan ng isang kriminal at isang makasalanan. Okay? Pero
Jesus never committed any single, even one sin sa buong buhay niya. Mula nung siya'y panganak sa mundo, mula nung siya'y magkatawang tao, he never committed any sin. Ang tanong, pwede ba si Jesus magkasala? Pwede ba niyang piliin ang kasalanan kung gusto niya? Yes. Kagaya ni Adam and Eve, wala silang kasalanan nun eh. Pero may freedom of choice sila, pinili nila yung masama. Pinili nila, gusto nila magkasala. Ganun si Adam. Walang kasalanan, pero pinili niya ang magkasala. Si Jesus is being called in the Bible as the last Adam. Kahawig siya nung first Adam. Kaya kung yung first Adam merong free will or freedom to choose his destiny, ganun din si Jesus when he became a man. Ano? At tandaan nyo nung nasa Garden of Gethsemane siya, tumutulo ang pawis niya na dugo. At sinabi niya sa Ama, kung pwede sana. At that time, nakikita niya kung anong mangyayari sa kanya. Nararamdaman niya na, bagamat hindi pa, nararamdaman niya na yung pain ng koronang tinik, pain ng pagkakapako sa kanya, pain ng paghagupit ng cat's nine tails. Siyam na balat na mayroong mga scrap metals and bones na naka-attach na pag inihampas sa katawan tao, nadudukit ang katawan at lalabas ang buto, lalabas ang bituka, laman loob. Buti hindi nangyari kay Jesus, inspire ng Diyos na mangyari yun para makabot siya sa cross. And there on the cross, He paid all the price of our sins. Yes, on the cross, Jesus paid the price of our sins by dying on the cross. He fully paid our sins by His precious blood. Kaya hindi gawang biro yung ginawa ni Jesus na binigay niya ang buhay niya sa cross. He died for all people of the world. He died for all sinners. Kaya mga Calvinist na kaibigan, mga Reform, magbago na kayo ng theology. That is a great insult to the Lord Jesus Christ and what He has done on the cross. Napakalaking insulto po sabihin si Jesus, hindi namatay para sa lahat ng tao sa mundo. That is blasphemy against the works of Jesus. That is blasphemy against God. Never, never, never say that Jesus did not die for the whole world. That is blasphemy. No? Si Satanas ang promotor ng doctrine na yan. Hindi niyo ba na-realize siya? Gustong-gusto niyang pahinain yung ginawa ni Jesus. Gusto niyang limitahan. Kaya inimbento niya yan. Pana-reformation yan eh. Nila John Calvin. No? At hanggang ngayon, dala-dala pa yan. Ng group of Christians, sabi nila Christians sila, believers, they're called Calvinists or Christian Reform. Binago pa yung pangalan from Calvin. Merong yung iba ginawa, Reform. No? Kasi basag na yung salitang palasak na yung sa word na Calvinist. Kaya binago, ginawang Reform. So, mahal kayo ng Panginoon, mga kaibigan, mga kababayan, mga Calvinist and Reform friends. Hindi ko maaaring hindi sabihin ito kasi this is the truth. Honest talk lang po. Jesus died for the whole world. No? 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Jesus died for the whole world because God wants all people to be saved. 1 Timothy chapter 2, verse 4. And He's the Savior of all, even the believers, even the whole world. 1 Timothy chapter 4, verse 10. Okay, let's dive into our topic. So, Jesus is the only Savior of the world. Muhammad is not a Savior. Buddha is not a Savior. All founders of the religions of the world, they are not saviors. Mali po yung pananaw na sinasabi, si kanino ka ba narinig kay Oprah, na ang Diyos daw nagpakilala sa iba-ibang paraan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mayroon nagpakilala as
Buddha as ito naman, meron isinugo as Muhammad, meron naman as Confucius, merong mga prophet sila isinugo na suguro ng Diyos, kaya merong iba't ibang religions of the world, pero isa lang ang pupuntahan, ang Diyos. Hindi po totoo yun. Kasi bawat religions of the world may kanya-kanyang paniniwala, kagaya ng Hinduism, they believe in the reincarnation. Ano reincarnation? Walang pupunta sa hell. Walang hell sa kanila. Walang punishment na inferno or lake of fire. Sa Hinduism, uulit ka lang ng buhay mo. Pag madamot ka ngayon, o ikaw ay matakaw, sa next life mo, baboy ka. O pag ikaw na may maruming pamumuhay mo, next life mo, papanganak ka bilang ipis. O kung ikaw naman ay madamot, o ikay magnanakaw, next life mo, ang buhay mo, ikaw ay magiging daga. Pag tamad ka, magiging punong kahoy ka. Alright, that is absolutely a doctrine of demons. Walang ganyan, Kaya nga, sabi nga ni Jesus, bago pa siya dumating, nauna nang dumating yung mga magnanakaw. Nanakawan ng pananampalataya, nanakawan ng katotohanan na gustong i-reveal ng Diyos sa mundo. At ang magnanakaw niyan ay the religions of the world. Kaya nga, all the religions of the world cannot save us. Only the Lord Jesus Christ can save us. Why? Because He is the one who paid the price of our sins on the cross. Muhammad and Islam cannot save you. Islam and Muhammad cannot give you eternal life. Why? Because Muhammad is not God. He is just a human being. Buksan mo libingan ni Muhammad, nandun yung kalansay niya. Buksan mo libingan ni Buddha, nandun ang kalansay niya. Buksan mo libingan ng mga founders, ng mga great founders ng mga religions of the world. Lahat sila may mga kalansay. Pero tingnan mo nilibingan ni Jesus. Wala ang kanyang katawan. He rose from the dead. Bilang katibayan na totoo at siya lang ang totoo. He defeated death. He defeated the curses of the world. He defeated sin when He died and rose from the dead. Sino nagbayad ng ating kasalanan? Hindi si Mary. Ay, isa pa rin. Hindi si Mary. Hindi si Pope. Hindi si Peter, hindi si John, hindi si Paul, hindi si George, hindi si Ringo, hindi ang Beatles pala. Hindi ang sino man tao. Hindi sino man tao kaya magbayad ng ating kasalanan. Only a perfect sacrifice without sin. Sinless man who came from God. And His name is Jesus. He is the one who can save the world. Siya lang ang makapagligtas. And Jesus Christ is not a religion. He is our salvation. Relationship ang gusto ng Diyos. Kaya siya bumaba sa mundo. Gusto makipagrelasyon ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi na gusto magtayo ng relihiyon. Tao ang nagtatayo ng relihiyon. Kaya nagkahiwa-hiwalay tayo. At tinatayo niya yung relationship. God loves us so much. Gusto niya magka-relationship. And those who will come and believe and accept Jesus will have that relationship. He will become part of the family of God. He will become a believer. He will become as a son of God or children of God. And as children of God, we became joint heir together with Christ. Kaya mamanahin natin ang buhay na walang gan and all the riches and wealth of God's kingdom. Mamanahin natin because of our Lord Jesus Christ who paid the price of our sins. Lahat ng tao, welcome. Hanggang ngayon, nag-i-invite si Jesus, come to me, all of you who are tired and heavy laden. Sinabi ba ni Jesus, come to me, all of you, chosen by my Father to be saved. Walang ganyan. Sabi ni Jesus, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. All of you. Hindi sinabing, come to me, all of you who are elect by God or who are chosen by God. Pero yung bang elect and chosen nasa Bible? Yes, Ephesians 1:4. Who are the elect? Tayong mga mananampalataya.
Bakit tayo tinawag na elect? Kasi napasama na tayo kay Christ. We became part of the body of Christ. Once you become part of the body of Christ, because you are now in Christ, you will be called God's elect or God's chosen people. Yes, pero pag hindi ka pa part of the body of Christ, you are not yet in the Lord Jesus Christ. Hindi ka pa part ng elect. You are not elect of God. You are not chosen by God. Wala ka pang salvation. Ang tinatawag lang ng elect ay the body of Christ, the church, the whole body of Christ. Those people, bumubuo ang whole body of Christ. Those people who are now in Christ are called chosen or elect. Yan naman sinabi sa Ephesians 1:4. We are chosen in Him, in Christ. Yes, predestined tayo. Anong predestined? Hindi pa nalilikal na ng bagay even from the foundation of the world. Inihanda na tayo. In the mind of God, nandoon, niligtas na tayo. Predestined for salvation. Sino? The body of Christ. The body of Christ, hindi yan individual. Na napili ka, wala pa si ikaw din napili. Mali. Ang tinatawag na predestined sa salvation ay the body of Christ. Once na kayo nakasali sa body of Christ, you are saved and ikaw yung sinasabing nakasama ka doon sa katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo sinasabing predestined, pinlano, tinalaga na ng Diyos bago pa malikha ang mundo na sila ay iligtas ng Diyos. That is the body of Christ. At kung wala ka sa body of Christ, wala ka kay Kristo. Yan dapat malinawan ng mga Calvinist at mga Reform, ng mga kaibigan natin. I'm not attacking your doctrine. I'm speaking the truth, and the truth will set you free, mga minamahal na kapatid. Marami akong kaibigan Calvinist at saka Reform. Alright. So, purihin ang Panginoon. So, ngayon, balik tayo doon sa salitang salvation. So, if salvation is given to us by the Lord Jesus, our Savior, what is the salvation? Kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa problema, kaligtasan sa sakit karamdaman, kaligtasan sa lahat ng problema, kaligtasan sa lahat ng attack na gagawin sa Satanas, kaligtasan from danger, kaligtasan from all troubles, from all calamities, from all curses of this world, kaligtasan from all the attacks of the enemies. That is salvation. Malawak ang salvation. Naalala ko yung kaibigan ko, si Pastor Terry Abak. Mamamatay na yung anak niya. Matagal na may sakit, kaya pumayat ng pumayat. Hindi ko lalo ko ano yung sakit no. At lungay-ngay na, nung nahihirapan na yung anak niya, natarad na si Pastor Abak, no? At inilabas niya at gusto niya tumawag ng taxi, pero walang tumigil. Na taxi, ayaw silang isakay. Akala patay na yung kanyang buhat-buhat. Dahil payat na at lungay-ngay na. Akala patay, ayaw ng taxi magsakay. Tumawag siya ng jeep, ayaw din tigilan ng mga jeep ni driver niya. Tumawag siya ng mga private cars, mga bulletin, walang tumigil sa kanya. At si Pastor Abak, sabi niya, maiyak ako. Naawa ko sa anak ko, kaya ako'y nanalangin. Huling chance niya, sabi niya, Panginoon, kabagan mo ang anak ko. Gusto kong iligtas mo po siya. Bigyan mo po ako ng sasakyan na magdadal sa anak ko. Biglang, katatapos lang mag-pray, biglang may tumigil na isang malaking van. Tumigil sa harapan ni Pastor Abak. At yung mistisong lalaki na balbasarado, bumaba sa van, at sabi, saan natin dadalhin? Sa pinakamalapit pong ospital, binuhat. Hindi nandidiri. Binuhat, pinasok sa van, tara na. At pagdating sa ospital, sa emergency, nilagay sa stretcher, dinala sa emergency, at naalala ng Pastor Abak, teka, hindi ko napasalamatan yung mama. Paglingon niya, wala yung mama. Takbo siya sa karsada, wala rin yung van. And who was that person? Sabi ko kay Terry, kay Pastor Abak, na-idea ka ba kung sino? Wala nga, sabi ko, Terry,
Pastor Aba, it's either angel of the Lord or si Jesus. At teka, may nakita ako nakasulat sa tabi ng white van na yon. Ano nakasulat? Savior. Sabi ko, si Jesus yun. Nag-ibang anyo. Si Jesus. Mistiso raw, balbasarado eh. Biglang nawala nung pasasalamatan niya. At hindi siya nandidiri. Si Jesus, humahawak siya sa mga may mga ketong. No? Wala siyang pinandidira. Hindi siya takot sa sakit. He healed them all. Sabi ko, sadyang ganyan. Pag emergency, dumarating talaga ang tulong ng Panginoon. Because the God of the Bible is alive. And His name is Jesus, our Savior. Kaya kita nyo, kung si Jesus hindi Savior nung ganong insidente, Savior lang ng natin sa impyerno, di walang ganong pagliligtas. Kasi nga, He's the Savior of everything. Every problems, every troubles. Kaya, sa problema yun, biglang dumating siya sa pangangailangan ni Pastor Abak. Yung merong nag-testify ako, narinig doon matagal na Muslim, no? I forgot that testimony. Hindi ko alam kung may kukwento ko ito accurate. Pero inilibing yung nanay, kasama yung baby. Inilibing yung bata ng buhay. Sa ilalim ng lupa, merong mama daw, sabi ng bata ko, ilang taon yung maliit na bata. Na sinamahan sila doon. I forgot that testimonies kung yung bata ay pinadedi, yung baby, hindi ko ma-recall. Pero, to make the long story short, nung hinukay, buhay yung dalawa eh. At nagtatestify bata, may mama na sumama sa amin. Iniligtas kami, gano'n. So, meron din incident niya sa, merong isang istoryan totoo sa isang tribe na bawal banggitin ang pangalang Jesus. Ewan ko anong tribe yun, kung communist, kung Islam. Narinig ko lang ito sa isang missionary. Kaya, ang pangalan ng missionary, taga-ano po siya? Taga-Indonesia, I think, taga-Indonesia. Umaten ako long time ago, several years ago sa seminar na missionary siya sa mga lugar na hindi pa napapasok ng gospel. Yan ang totoong apostle. Nako, ngayon naman ay usong-uso yung title na apostle, self-appointed apostle. No? Na hindi naman talaga apostle, promoting their own selves. Masama yan. Ang tunay na apostles, yung mga ganyan, yung mga hindi naghahangad ng title, pumapasok sa mga dangerous zone, dangerous places na hindi pa napapasok ng gospel. At sabi ng missionary na ito, merong isang missionary, I think, nagkwento rin sa kanya, kapwa na siya, na doon sa isang tribe, bawal babanggitin ang pangalang Jesus. Hindi na sinabi ko communisyon or Islam, basta bawal. Ang kabayaran pag binanggit ang pangalan Jesus, parurusahan ka or kamatayan. Kaya buong family, lahat walang kwentuhan, pangalang never bigkasin yung pangalang Jesus. Hindi sila naniniwala. Then one night, isang gabi, isang pamilya, yung ama ng tahanan, na naginip. Napanaginip niya na nagpakita si Jesus at nagpakilala, I am Jesus, the Savior of the world. At yung taong yun, dahil sa panaginip, nanampalataya sa akin Jesus. At ito gusto niya ikwento sa kanyang asawa. Pero hindi niya may kwento, natatakot siya. Baka siya mamatay. Then isang araw, hindi na nang tiis. Sabi na sa asawa niya, alam mo, may sasabihin ako sa iyo, mamatay tayo. Pero ito totoong panaginip ko, very realistic, totoo. Nagpakita sa akin si Jesus sa panaginip. At ito, sinabi niya,
I am Jesus, the only Savior. Ha? Sabi nung asawa, iyan din yung napanaginip. Kailan mo napanaginip? Nung araw na yun, yun ding araw na yun, yung gabi yun, ako na naginip. Ayoko rin sabihin sa'yo kasi natatakot ako. Narinig ng mga anak. Mami, daddy, tatay, nanay, ako rin na naginip, ganyan din. Sabi naman ng isa anak, ako rin. Kailan nyo napanaginip? Nung gabi yun, sabay-sabay sila. Nung gabi nyo, isang pamilya na naginip, si Jesus na panaginip, at si Jesus nagpapakilala, I am Jesus, the only Savior of the world. At na naman palataya yung buong pamilya yun because of that vision in the night na napaka-imposible sabay-sabay na magpapakita si Jesus sa bawat miyembro ng pamilya sa panaginip. Imposible po yan. Out of 1 trillion people, walang naginip na ganyan. Lahat buong pamilya na naginip, isa lang ang panaginip. Walang ganyan. Hindi pwedeng ratio na gano'n. Walang ganyan. At iisa ang sinasabi. Ito ang sabi ni Jesus. Nagpakilala siya. Tanda nyo, yung tribe nyo hindi mapasok ng gospel. Walang Bible. Walang gospel. Bawal si Jesus. But God loves them so much. At nung hindi na nila matiis, kinuwento nila sa mga close friends nila at nagulat sila, yung close friends nila, nagladlad na rin, nagsaysay na rin. Ako rin, panaginip ko yan din. At sila ay, yung buong sambayan nila at buong sambayan, kumalat sa buong tribe, listen, this is a true story. Buong tribe pala, no same night, same evening, nagpakita si Jesus sa panaginip. At iisang sinasabi, nagpapakilala si Jesus as the Savior of the world, Savior of your life, Savior of your souls. At ang buong tribe na yun ay nagsisampalataya kay Jesus. Hindi ko na alam kung ano nangyari. But this is a real story, mga kapatid. From those genuine, legit na mga missionaries, mga apostles of faith, mga hindi kilala, walang pangalan, na pumunta sa mga lugar na delikado. Those people are the true apostles of the Lord Jesus Christ. Hindi yung mga apostle niya, tawagin natin si apostle, proud na ako po si Apostle June Cortez. Eto naman si Apostle, at nagtayo na sila ng organisasyon ng mga apostles. Kita-kits tayo kasi sawa na sila sa title na bishop. Si bishop ay apostle na ngayon. Sabi yung, Pastor June, hindi ka pa maging bishop. Qualified ka na. Sabi ko, hindi na ako. Tayo mo. Ayoko maging bishop. Anong gusto mo? Gusto ko maging pope. Biro lang yun. Hindi, kasi ang daming bishop nga, hindi naman talaga, yung iba nga bishop, walang church eh. Ano ba naman niya? Kalimutan natin yung title, basta maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon with a humble heart, with a pure heart, and God will bless us. Okay. So, tingnan po natin itong, haba na pala tayo, Tingnan natin yung sinabi na salita ng Panginoon. Dito po sa Ephesians chapter 1, verse 13. In Him, in Christ, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of the promise, who is a first installment of our inheritance in regard to the redemption of God's own possession, to the praise of His glory.
may sinasabi po dito na ilang mahalagang mga keywords that will bless us. Number 1, binanggit dito sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang message of truth. Ano yung message of truth? As sabi dito, the gospel of your salvation. That is the message of truth, the gospel of your salvation. Okay. So we have now the gospel. And what is the gospel? The gospel is the word of God. Ano sinasabi sa gospel? Bakit ang gospel tinatawag na good news? Kasi it is a good news na na ang Diyos, ito'y mabuting balita, na ang Diyos ngayon ay nagpapatawad, nagliligtas, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sasampalataya at tatanggap kay Jesucristo na maging kanilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Ulitin ko po, the gospel is the good news na ang Diyos ay nagpapatawad, anumang laki ng kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos. Ang Diyos ay nagliligtas, ililigtas ka niya sa impyerno. Ililigtas ka niya sa lahat ng problema. Ililigtas ka niya sa lahat ng sakit karamdaman. At ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, na kung ikaw ay sasampalataya, lalapit sasampalataya, at tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, yung buhay bilang iyong tagapagligtas at Diyos, maliligtas ka. That is the gospel of the Bible. And the gospel is the word of God. Now, through the gospel, we believe. Sa pamagitan ng gospel, nagsisampalataya tayo. You were sealed after we believe. Makatapos na tayo lumapit kay Jesus at tayo ay iniligtas ng Panginoon. Once you come to Jesus, believe with all your heart that He is your God, your Lord, and your Savior, you accepted Him, you are now belong to Him, and you are now saved. Binigyan ka ng Diyos ng salvation. Now, bukod dyan, may bonus. May binigay sa atin ng Panginoon. Ano yun? Yung blessing na sinelyuhan tayo. Ano yung sealed? Ito po ay selyo, tatak, na that we who are in Christ now belongs to the Lord Jesus Christ. If you belong to Jesus, hindi ka pwedeng agawin ni Satanas. You are already belong to Him. If you belong to Jesus, God will protect you. God will protect your life. God will protect you from danger. God will protect you from every attack of the enemies, the devil. God will protect you from sins, from temptation, from troubles. God will be your protection. You are sealed with the Holy Spirit. Itong selyo na ito, sealed, ay tatak ng bawat isa sa atin that we belong to Jesus. We are now in Christ. At walang makakaagaw ng kaligtasan natin. Even the devil has no power na agawin yung kaligtasan natin. Kasi ligtas na tayo. Pero, mag-iingat tayo. Habang tayo buhay at ligtas, tayo po'y lalakad na kahawig ng Panginoong Hesus in His holiness and righteousness. At susundin natin, ipamumuhay natin yung Kanyang salita. We are saved 100% as long that we are in Christ, as long that we are obeying Him. Pero the moment na ikaw ay tumataliwas, umiiwas na sa mga utos ng Panginoon, at ayaw mo na ipamuhay ang salita ng Diyos, inaalis mo ang sarili mo sa kamay ng Diyos. You yourself, ikaw mismo, ang makapag-aalis sa kamay ni Jesus at sa kamay ng Ama. The devil, ang diablo, hindi ka pwedeng alisin sa kamay ng Diyos. Si Jesus, hindi ka pwedeng alisin sa kamay ng Diyos.
Hindi niya gusto. Sino mag-aalis sa'yo? Sarili mo. Paglulundag ka sa kamay ng Diyos at gusto mo sa kamay ng mundo, sa kamay ni Satanas, pababayaan ka ng Diyos. God allows what you will allow. Ganyan nangyari kay Adam and Eve. Nasa kamay sila ng Diyos. They're under the protection of God. Pero they chose to go or to be with the devil. Kaya si Adam and Eve, nakuha ni Satanas. Pinili nilang mas paniwalaan ang sinabi ni Satanas kaysa sa sinabi ng Diyos. Kaya dito sabi, sinelyohan tayo. Ano ito selyo nito? Sealed with the Holy Spirit. Ano ito seal nito? Ito yung pangako, no? Pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, babalikan tayo ng Panginoon para kunin tayo. Itong sealed, God sealed us with the Holy Spirit, may tatak tayong ng Espiritu. Ito yung pauna, deposit. Paunang bigay ng Diyos, tanda that we belong to Him. And one of these days, babalik ang Diyos para kunin tayo. Tayong may mga sealed or tatak ng Holy Spirit. Pauna, kumbaga sa bumili, babalikan ko itong motorsiklo na ito. Ito, bayaran ko na. Ito yung paunang bayad. Huwag mo na ibebenta sa iba, akin na yan. Opo, yes boss. May deposito na kayo, sa inyo na ito. Hindi na ito for sale. Hintayin nyo lang, ako'y babalik. Okay po, sa inyo na ito. This is not for sale. Teka, alisin mo yung for sale. Sabi doon sa assistant, inalis yung for sale. Okay. At yan, itago na yan. Ayan, kay Mr. Cortez na yan. Babalik daw siya. Pagbalik, babayad yung kakulangan. At dadalhin yung motor. Sa rapture of the church, babalik si Jesus para makumpleto yung pinangako ng Diyos that we belong to Him. We will be caught up in the air to be with the Lord forever. Because Jesus became our Soter, our Savior, and He gave us salvation. God bless everyone. Hello? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabing ito. Kahit bagong bumalik ang boss ko, I could preach, Lord, I could teach the Word of God sa mga minamahal mong anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, for healing my voice, Lord, na nainit at nalamigan ng panahon. Bless those people, Lord, na kasama namin ngayong gabi. Pagpalain po sila at ang buong sambahin nila. With your great salvation, let them enjoy this great salvation because you sealed them with the Holy Spirit. Thank you, Father God, for our Savior, Jesus Christ. Our Soter gave us soteria. May the Lord, may the grace of Jesus and the love of the Father be with you all. And the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Mga kapatid, in Jesus' name, be blessed. Sa Friday po, God bless everyone.